Isang player na madalas makagawa ng 10 assist pero tinatawag ding ball hog o buwakaw sa bola. Isang player na nanalo ng MVP pero tinatawag ding loser. Isang superstar pero tinatawag ding locker room cancer. Ang player na ito ay sinabi rin ni Kobe Bryant na nakikita niya ang kanyang sarili sa paraan kung paano ito maglaro. Ang player na ito ay si Russell Westbrook, ang player na masasabing isa sa most popular player sa NBA history. At gaano nga ba kagaling ang isang prime na Russell Westbrook? Si Russell Westbrook ang 4th pick sa 2008 NBA draft ng Seattle Supersonics, pero hindi siya naglaro para sa Seattle dahil pagkatapos ng 2 linggo ay nalipat ang kanilang franchise sa Oklahoma City at naging Thunder. Sa pag-umpisa nito sa NBA ay kagaya lang ng kanyang dating galawan, isang point guard na may bad court vision, isang shooting guard na walang outside shot, pero ang kanyang kakaibang energy at nakakabilib na bilis ay ang dahilan kung bakit isa siyang special na player. Halos walang player ang kaya siyang pabagalin sa kanyang galawan. Magugulat ka na lang kapag biglang aagawin nito ang bola sa rebound at sa loob ng 4 seconds ay nasa ring na ito ng kalaban na nagdadunk. Kumbaga sa isang saglit ay mapapangiwi ka sa pagkadismaya sa kanya dahil sa isang pangit na turnover. At sa ilang saglit lang din ay magugulat ka at mapapabilib sa biglaan niyang paggawa ng signature dunk. Sabi nga, Russ was always Russ at walang makakapagpabago sa kanya para maging katulad sa methodic at poised point guard na John Stockton o Jason Kidd. Sa 3rd season ni Russell Westbrook ay naging all-star ito na nag-average ng 22 points at 8 assists. Sa kanyang pang-4 na taon ay nakaabot ng NBA Finals ang Thunder kung saan ay makikita ang isang spectacular second round series ni Westbrook kontra sa Lakers. Sa finals naman ay nakarap nilang Miami Heat. Isa sa main narrative ng match na ito ay ang LeBron James versus Kevin Durant matchup, pero hindi naman magpapatalo ang isang Russell Westbrook na mag-iwan ng marka ang kanyang pangalan for better or for worse man. Sa Game 4 ay nakagawa si Westbrook ng 43 points, yun nga lang hindi maayos ang mga tira nito sa mga puntong kailangan siya. Kaya naman nanguna ang Miami Heat sa serie na 3-1 lead. Sa Game 5 ay nakatira lang si Westbrook ng 4-for-20 from the field at tuloy silang tinalo ng Miami Heat. Pero sa kanilang pagkatalo ay marami ang sinisi si James Harden dahil sa kanyang mga bad performance. Si Westbrook ay nag-average ng 27-6-6 sa finals sa edad na 23, kung saan ito ay nakakabilib. Pero bakit kaya hinayaan siyang makagawa ng 3 shots per game kaysa kay Kevin Durant na mas efficient sana at kilala noon bilang reigning 3-time scoring champion? Sa kabila ng kanilang bad shot selection at pagkatalo sa NBA Championship, naniniwala ang karamihan noon na sina Westbrook, Durant at Harden ay magiging isang dynasty. Pero kalaunan ay na-trade si James Harden sa Houston Rockets. Kahit na dinagtagal ay pinatunayan ni James Harden na ang pag-trade sa kanya ay ang biggest mistake in OKC history, kinaya pa rin naman dalhin ni Westbrook at Durant ang Oklahoma City Thunder. Noong 2013 ang Oklahoma City Thunder ay nanalo ng 60 games at na-secured ang number 1 seed sa West Conference. Sa Game 3 ng first round playoff series kontra sa Rockets ay nagkabungguan si Russell Westbrook at Patrick Beverley. Dito nga ay natumba ang Thunder superstar sa sobrang sakit sa pagkaka-injured ng kanyang meniscus. Pero natapos pa rin ni Westbrook ang game na may score na 29 points. Yun nga lang pagkatapos ng game ay na-ruled out si Westbrook sa natitirang season. Pagkatapos nito ay marami ang may katanungan kung makakabalik pa ba si Westbrook at magiging kaparehas kaya ito ng dating athleticism at fly above the rim na kanyang galawan. O kaya naman ay magagaya ito sa nangyari kay Derrick Rose, isang superhuman point guard na di naka-fully recover sa kanyang knee injury. Ito rin ang unang beses na na-injured si Westbrook dahil mula ng high school ay hindi ito nakamiss ng game. Balita nga noon na pagkatapos ng knee surgery ni Derrick Rose ay halos takot itong humakbang sa treadmill. Pero ibahin niyo si Russell Westbrook dahil pagkatapos ng initial surgery sa kanyang meniscus ay bumalik agad ito sa paglalaro at mas mabilis pa ito kaysa sa inasahan ng mga fans. Siya ay naglalaro pa rin sa gaya ng dati niyang laruan na parang 100 miles per hour ang kanyang bilis. At dahil dito ay hindi na fully recover ang kanyang knee injury at kailangan pa ng 2 pang surgery bago ang 2014 season. Mabuti na lang ay nakarecover na si Westbrook sa playoffs kung saan ang kanyang athleticism at spirit ay nakaintak pa rin. Wala itong takot at pag-aalinlangan sumugod sa ring gamit ang kanyang bilis na nakasanayan panoorin. Malaki ang naging naitulong ni Westbrook para makaabot ang Thunder sa conference finals. Pero kontra sa Spurs ay muling natalo ang Thunder sa Game 6. Sa kabila nito ay nag-average si Westbrook ng 27-6-7 na siyang leading scorer sa seryeng iyon. 2015 nang si Kevin Durant ay ma-injured sa pagtatapos ng season at dahilan para pangunahan ni Russell Westbrook ang Oklahoma City Thunder. Nag-average ito ng career high 28 points per game at nanguna sa NBA in scoring.
Kasama na dyan ang 7 rebounds at 9 assists per game. Yun nga lang sa pagkawala ni Kevin Durant sa team, ang OKC ay kinapos na makapasok sa playoffs. 2016 nang bumawi ang OKC, nanalo sila ng 55 games at nakaabot ng conference finals kontra sa team ng Golden State Warriors. Sa Game 4 ay pinangunahan ni Westbrook ang pagkapanalo ng Thunder na may 36 points, 11 rebounds at 11 assists. Nakuha noon ng OKC ang lead sa 3-1 at mukhang makukuha muli nila ang final clash kontra kay LeBron James. Pero sa sumunod na 3 games ay nakashoot lang si Russell Westbrook ng 35% from the field at less than 30% na 3-point shots na may 5 turnovers. Nakabawi ang Warriors at tuluyan silang tinalo. Ito nga ay ang most disappointing loss ng Oklahoma City Thunder. Sa pagkalagay naman ni Kevin Durant sa free agency ay napaisip ang lahat kung mananatili itong loyal sa OKC o magsasign ito ng ibang team. Dito nga ay nagulat ang mga OKC fans sa naging option ni Durant. Nag-sign ito ng deal sa Golden State Warriors, ang team na tumalo sa kanila sa playoffs. Nainis si Westbrook sa desisyon ni KD, lalo na sa lack of communication nito sa pag-alis niya sa team. Pero gaya na nangyari sa 2015 na na-injured si Durant, si Russell Westbrook ay parang nakawala. Malaya na ito at di na kailangan pang makipag-agawan ng spotlight kay Kevin Durant. Si Westbrook ay naging isa sa may best statistical season in modern NBA history. Nag-average siya ng 31.6 points, 10.7 rebounds at 10.4 assists. Siya ang second player ever na nag-average ng triple-double for the season. 2017 na makagawa ito ng nakakamanghang record na 42 triple-doubles in the season. Kasama na dyan ang 50-point games na may triple-double. Siya ang may highest usage rate sa NBA history at nanguna sa NBA in scoring. Pero sa playoffs ay maaga silang tinalo ng Rockets sa loob ng 5 games. Sa kabila naman ito ay nag-average si Westbrook ng 37, 11, and 11 sa series na iyon. Hindi naglalaro ang OKC bilang isang team at yun ang isang malaking tanong noon kung nakakatulong nga ba si Westbrook gamit ang kanyang triple-doubles. At sa kabila ng kanyang average na 10 assists per game ay isa nga ba siyang selfish na player? Ang sagot dyan ay maaaring oo at hindi. Statistically speaking, ang Thunder ay nananalo ng over 80% ng mga games kapag nagkakapag-average ng triple-double si Westbrook. At sila naman ang worst team kapag si Westbrook ay nasa bench. Pero sa kabilang banda, ang pagiging hero ball niya ay di naman gumagana sa playoffs. Ito ay dahil na rin sa mahinang supporting cast ni Westbrook. Hindi ito maayos dahil hindi rin maganda ang turing niya sa kanyang mga supporting cast. Madalas kasi ay hawak ni Westbrook ang bola, 90% ng kanilang possession, at pinapasa niya lang ang bola kapag matatapos na ang shot clock. Maliban kay Westbrook ay wala sino man ang nakakasabay sa ganitong rhythm ng play at dahil doon ay nasisira ang kanilang flow ng game. Sa kabila ng kanyang average na 10 assists per game at nabibigyan ang kanyang teammates ng wide shots, ang kanyang mga kasamahan ay natutulala na lang dahil ang kanilang opensa ay nakadepende lang sa isang player. Kapag nasa bench naman si Westbrook, ang ibang players ay napipilitan na lang tumira sa ring. Sa buong NBA, ang ganoong play na nakatuon lang sa isang player ang opensa ay kailanman di gumana. Kagaya ni Oscar Robertson na nag-average ng triple-double ay natalo sa first round ng playoffs. Ganon din si Jordan na nag-average ng 37 points per game o kaya kay Kobe Bryant na nag-average noon ng 35.5. Totoo na maraming naipanalo si Russell Westbrook na match na siya lang ang inaasahan, kung saan ay dominant player ito na parang 1-on-5 ang laban. Pero maaari din nating sabihin na kaya ganun ang kanyang galawan ay dahil wala siyang maasahan sa kanyang mga teammates para suportahan siya. Na siya ng susi para manalo sila. Pero sabi nga nila, the best players are always making their teammates better. Sa kabila ng pagiging brilliant player ni Russell Westbrook, ang kanyang teammates ay mababang skills sa kung paano sila mag-set ng screen, sumalo at tumira ng tres, o kaya naman sa pag-box out para makuha ni Westbrook ang rebound para sa kanyang triple-double streak. Dito ay may 80% na rebound si Russell Westbrook na uncontested. Nanalo nga si Russell Westbrook ng MVP dahil sa kanyang galawan. Isang regular season award para sa taong totoong naging brilliant sa regular season. Kung saan ay di na tayo masyadong makakakita pa ng player na kagaya niya sa modern NBA. Pero pagkatapos ng 2017 season, ay mukhang tamang naging desisyon ni Kevin Durant na mapunta ng Golden State Warriors. Mas nakita ang husay ni Durant sa sistema na lahat ng kasamahan mo ay nakakahawak ng bola, kung saan hindi na siya kailangan pang tumira ng isolation shots sa pagitan ng dalawang defenders. Nanalo si Kevin Durant ng NBA Finals habang si Russell Westbrook ay natalo sa first round pa lang ng playoff. Pagkatapos nitong manalo ng MVP ay nag-average si Westbrook sa triple-double sa 3 ng 4 na magkakasunod na season. At sa seasons na iyon ay natatalo ang OKC sa first round ng playoffs at walang pumapansin sa kanyang triple-doubles. Ngayong 2023, si Nikola Jokic ay nag-average ng 12 assists and triple-double para sa season. At isa siyang halimbawa na ang stats ay di talaga equal. Lahat ay sinasali ni Jokic sa team play. Hindi ito pumapwersang tumira sa ring at nagpapasa ng bola para makakuha ng points sa assist, kundi nagpapasa ito ng bola para magawa ang isang play.
Ang mga teammates ni Jokic ay nagka-cut at laging gumagalaw dahil alam nilang makakuha nila ang bola. Samantalang si Westbrook ay parang kanya lang ang bola at naghihintay sa isang corner para mapasahan. Sa pagdaan ng taon ay nagbago ang basketball pero ang isang Russell Westbrook ay nanatiling siya pa rin. Kumbaga shoot first, questions later ang galawan. Isang player ng galawan ay pang 100 miles per hour for better man or for worse. Isang player na gagawin ang lahat ayon sa kanyang gusto na di kayang paamuhin ng mga coaches. Pero sa kanyang pagiging prime, walang duda na siya ay isang effective at nakakabilib na player. Siya ay isa sa 6 na best transition player sa NBA kung saan ay kasali si Charles Barkley, Jordan, LeBron, ang pre-injury na Derrick Rose at Giannis Antetokounmpo. Ang kanyang trademark move na pagkuha ng rebound at pag-dribble nito ng mabilisan at sa loob ng 4 seconds ay nagdadunk na ito sa ring ng kalaban sa pagitan ng dalawang defenders ay talaga namang nakakamangha. Halos lahat ng fans ay napapatayo sa kanyang dunk. Madalas ay kinukuha nito ang rebound at maging ang mga teammates niya ay hinahayaan na gawin ito para sa kanyang triple-doubles. Pero masasabing si Westbrook ay isa ring best rebounder. Sa panahong matatapos nito ang kanyang career ay maaari makagawa si Westbrook ng over 25,000 points at 10,000 assists, kung saan sa listahan ay siya lang at si LeBron James ang kabilang. Si Westbrook ay isang 2-time scoring champion at 3-time assist leader. Isa pa rito ay nakapasok ito sa 9 All-NBA teams na may 25 players lang sa NBA history ang nakaabot ng 10 pataas. Sa kanyang mga achievements at numbers ay pasok si Russell Westbrook sa top 15 or 20 best players of all time. At sa kabuuan ng NBA history ay ilan na lang ang makikita natin na kagaya niya. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.